Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang 3 araw na pananatili sa ibang bansa para sa operasyon ni Brenda ay na-extend pa dahil sa biglaang pagbabago ng schedule. Dahil nasa Canada na rin naman si Daniel, ay isinabay na niya ang pakikipag-meeting sa mga prospect client at investor. Kaya halos 1 buwan na patawid-tawid sa ibang lugar. Napuntahan na nila ang Denmark, United Kingdom at pinakamatagal sa United States. Sa pagbabalik bansa ay sinalubong kagad siya ng trabaho ni Eunice. Sunod-sunod ang pagbanggit ng mga susunod niyang business trip. Kakauwi ko lang, wag muna ngayon at pagod ako. Awat ni Daniel sa sekretarya. Okay sir, dediretso po ba tayo sa kumpanya? Gusto ko muna umuwi at magpahinga ng 1 buong araw, kaya lubayan niyo na muna ako ng tungkol sa trabaho ngayon. Ani Daniel. Nakapikit at sandal sa aking nauupuan. Oras ang lumipas na marating ang bahay nila dahil na rin sa traffic. Nasa labas ng mga katulong para salubungin ang pagdating ni Daniel, ngunit wala ang asawa. Inisip niya na lamang na baka nasa pastry shop ito. Pero pagpasok sa kwarto inabutan niya si Kara na nasa kama, natutulog. Nakasunod naman ang driver na dala ang luggage at katulong. Anong gusto niyong ipagluto namin sa inyo sir? Tanong ng katulong. Late bang natulog kagabi si Kara? Sa halip ay tanong ni Daniel. Lagi pong maagang pahinga ni ma'am at tanghali na madalas magising. Pagkatapos ay sa hapon na pumupunta sa shop, paliwanag ng katulong. Bakit? May sakit ba siya? Hindi po namin alam sir. Hindi naman po nagsasabi si ma'am, untag ng katulong at hindi na sinabi ang pinaghihinala ang kondisyon ng babaeng amo. Pagkaalis ng katulong ay nilapitan ni Daniel ang natutulog na asawa. Halos nasa sahig ng kumot kaya inayos niya dahilan para malimpungatan si Kara. Ilang beses kumurap at inangat ang kamay para hawakan ang mukha ni Daniel. Hindi pa man lumalapat ang palad ay tinampal niya ang pisngi nito. Bakit mo naman ako sinampal? Si Daniel. Akala ko binabangungot ako. Saad ni Kara saka ito tinalikuran. Ano? Kakauwi ko lang pero ganito ang salubong mo sa akin? Umalis ka na lang at inaantok pa ako. May problema ba tayo Kara? Bakit ganito ka umakto sa akin? Hinawakan ni Daniel ang balikat pero hinawi lang nito ang kamay niya. Huwag mo kong talikuran. Kaya galit na bumangon si Kara tinignan nito ng masama. Umuwi ka lang ba dito para awayin ako? Ikaw tong mainit ang ulo sa akin. Tinatanong kita ng maayos pero iniirapan mo lang ako at sinisinghalan. Biglang naluha si Kara. Kasalanan ko pa talaga. Ikaw tong never naman akong tinawagan kahit text man lang. Ang saya-saya mo siguro sa ibang bansa habang wala ako. Nasira ang phone ko, kaya sa Canada na ako bumili ng cellphone. Pero hindi mo naman sinasagot. Nag-text din ako pero hindi ka man nagre-reply. Tinawagan ko na rin ang telephone number natin dito sa bahay. Pero ang sabi ng mga katulong ay ayaw mo ko makausap. Ayoko namang abalahin ng magulang mo, pati si Lorraine, para makausap ka at nagpapagaling pa yun. Kaya anong gusto mong gawin ko? Mahabang paliwanag ni Daniel. Sinasabi mo bang kasalanan ko pa? Saka ang mahal ng cellphone mo, pero nasira ka agad paghampas ko sa sahig. Si Kara, kumunot ang noo ni Daniel at napagtanto naman ni Kara na nadulas siya at sinasabi ang totoo kaya agad umiwas ng tingin. So ikaw palang sumira sa cellphone ko. Hindi mo ba alam na mahalagang nakasave na contacts doon? Gaya ni Brenda at ni Mandy. It's about business, Kara. Maliban sa'yo at sa pamilya ko, ay wala na ibang babaeng mahalaga sa akin. Kaya huwag ka nang magsungit, okay? Natigil sa pagluha si Kara. Talaga, pagkatapos ay muli na namang umiyak. Lagi na lang akong ganito, ayoko na. Bakas naman ang concern sa mukha ni Daniel. Bakit? Ano bang problema? You don't have any idea? Pero sinabi ko na sa'yo bago ka umalis. Naalala ni Daniel ang nangyaring pagtatalo nila bago umalis. Ano bang gusto mo sabihin ng araw na yun? Muli sinaman ito ng tingin ni Kara sa kinuha sa drawer ang 4 na aparato at isang medical record. Ano? Nabitin sa ere ang salita ni Daniel nang mapagtanto kung ano yung kinuha ng asawa. Alam mo naman siguro kung ano mga yan, ani Kara. Of course, wala sa sariling sagot ni Daniel habang nakatitig sa medical record. You're pregnant? Nagkatitigan sila ng matagal hanggang sa bigla na lamang yumakap si Daniel sabay buhat kay Kara. Inikot-ikot sa ere sa labis na tuwa.
Tama na Daniel, nahihilo na ako. Reklamo ni Kara. Tumigil naman agad si Daniel. Ayos ka lang? Hindi ka nasusuka? Si baby, kamusta? Hindi ba naipit sa biglaang yakap? I'm fine, si Kara. Muli namang niyakap ni Daniel ang asawa. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon. Nangingilabot siya sa tuwa dahil buntis si Kara. Maging ang pagod ay biglang nawala. Kinikilig siya sa hindi malamang dahilan. Pinaupo niya si Kara sa kama saka maingat na yumakap sa tiyan nito. Pinapakinggan ng loob kahit hindi pa man talaga niya mararamdaman ng bata. Baby, nandito na si Daddy. Sorry at ngayon lang nakauwi. Kausap ni Daniel kahit hindi pa naman humuhugis ang bata sa tiyan ni Kara. Promise, aalagaan ko kayo ng mabuti ni Mommy. Aniya habang ang tingin ay na kay Kara. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa na kahit walang salita na lumalabas sa bibig ay hindi may pagkakailang samot-saring emosyon na nararamdaman. Lumipas ang mga araw na lagi ng on time umuwi si Daniel na kuminsan ay mas maaga pa nga para lang makasama si Kara at umuwi rin sa tanghali para makasama sa pagkain ng lunch ang asawa kahit pa madalas ay wala itong gana o hindi kaya'y natutulog. Sa weekend ay bumibisitang magulang ni Kara para mangumusta at maalagaan ang anak dahil grabe ang paglilihi. Maging si Corazon ay gustong dumalaw, ngunit hindi pinapayagan dahil sa pabago-bagong kondisyon ng kalusugan. Habang si Lorene naman ay minsan na lang kung magpakita at ito nang umako sa pagmamanage ng pastry shop. Kahit ayaw ni Kara ay nagpasabi si Daniel na kukuha ng tauhan para pansamantalang mag-asikaso sa shop pero mapilit si Lorene. Kaya hinayaan na lamang nila. Sobrang hands-on talaga si Daniel kay Kara sa kabila ng pagiging busy sa kumpanya na minsan pa nga inaaway na ni Kara dahil ayaw nang lumayo, parang glue na nakadikit. Sa mga araw na magkasamang dalawa ay sakalang napatunay ni Kara na kaya rin palang habaan ni Daniel ang pasensya kapag sinusumpong siya ng mood swing. Biglang iiyak at tatawa tapos magagalit at maglalambing pagkatapos na kahit si Kara mismo hindi na maintindihan ng sarili. Napaka-unpredictable ng mood niya. Pero iniintindi yun lahat ni Daniel kahit pahalatang naiinis na rin. Kapag naman tuluyang naputol ang pasensya, ay nag-walk out ito at babalik lang kapag kalmado na. Ganun lang ang madalas na nangyayari sa mag-asawa hanggang sa lumipas ang 3 buwan at kapansin-pansin na ang baby bump ni Kara. Sa araw na yon ay bumisita si Kara sa bahay ng magulang at bigla niyang na-miss ang mga to. Naboboard na rin siya sa bahay at si Daniel mismo ang nagsabi na makakatulong sa pagbubuntis niyang pamasyal-pasyal. Tapik sa kamay ang ginawa ni Melba matapos maaktuhan si Kara na hawak ang kutsilyo. Maupo ka dyan at huwag mo nang pakialaman ng trabaho ko sa pagluluto. Madaling mapagod ang buntis kaya maupo ka lang dyan, aniya sa anak. Sumimangon at humabang nguso ni Kara. Nangalumbaba pa nga sa harap ng lamesa. Habang naghihiwa ng gulay si Melba ay napatanong siya. Kamusta naman? Masaya ka ba ngayon anak? Nagugustuhan mo na ba ulit si Daniel ngayon nagbabago na siya? Nagbaba ng tingin si Kara. Hindi makasagot kaya iniba na lamang ni Melba ang usapan. Nagkwento nga pala si Lorene na may bagong pinapatayong branch sa Cebu. Hindi ba parang mas maaga naman ata para magtayo ng panibago? Bakit hindi ka na muna magdahan-dahan at buntis ka pa naman? Huwag po kayo mag-alala ma, hindi naman ako mapapagod. Ang mismong ka-business partner ko mag-asikaso sa lahat. Aniya, saka personal ko po itong kilala, pinakilala sa akin ni Mrs. Lim kaya tiwala kung walang magiging problema. Kung gano'n naman pala ay ikaw ang bahala, basta huwag ka lang magpapabaya at baka maapektuhan ang pagbubuntis mo, ani Melba. Nag-usap ang mag-ina hanggang sa matapos magluto si Melba at kumain sila ng tanghalian. Pagsapit ng hapon ay dumating si Daniel para sunduin si Kara. Inaya naman ni Melba ang mag-asawa na maghapon doon at hindi naman tumanggi si Daniel. Ngunit sa pagkainan ay kapansin-pansin ng malamig na pagtrato ni Alfredo sa manugang. Magkaganon man, hindi naman ito kinasama ng loob ni Daniel. Natural at may paggalang pa rin ang pakikitungo sa biyanan. Pagkatapos ng hapunan ay si Kara na mismo nag-ayang umuwi na ng maaga at inaantok na naman. Nasasakyan na silang pareho ni Daniel, ngunit hindi na muna nito pinaandar ang kotse paalis. Siniguradong maayos siya sa kinaupuan at tinulungan pa sa pagkabit ng seatbelt. Hindi muna lumayo si Daniel na sinunggaban siya ng halik sa labi. Kakaibang kuryente sa katawan ng naramdaman ni Kara sa ginawa nito. Kahit nagustuhan niyang halik ni Daniel ay kusa pa rin siyang lumayo. Hindi naman kinasama ni Daniel ang paglayo nito at umayos na ng pagkakaupo
saka nakabit din ng seatbelt. Bago buhayin ng makina ng sasakyan ay nagsalita siya. Nagtanong nga pala ako sa Obigaine at ang sabi ay safe naman daw ang bed activity sa'yo. Hindi maapektuhan si baby. Nalalaki ang mga matang napalingon si Kara sa asawa. Hindi makapaniwalang pinag-uusapan nila ang ganong bagay. I know, pero may mag-asawa namang walang nangyayari. Kahit hanggang sa maipanganak si baby. Gusto ko yung ganon, Daniel. Sabay iwas ang tingin para hindi makita ang magiging reaksyon nito. Kumunot ang noon ni Daniel, halatang hindi sang-ayon sa gusto nito pero hindi na umapela pa. Okay, aniya, ninabangan ang paglingon ni Kara. Pagkatapos ay muli itong hinalikan sa labi. Sinusulit ang pagkakataon na hanggang halik na lamang siya, hanggang sa mga nakang asawa. Nang makontento ay kusa na rin siyang tumigil at nagmaneho paalis sa lugar. Si Kara naman na natutuliro pa sa nangyayari biglang inayos ang sarili. Saglit siyang nawala sa wisyo dahil sa halik nito at napunayan ni Daniel. Sigurado ka bang ayaw mo ng bed activities? Parang nakukulangan ka pa ata sa halik eh. Tukso niya pa na ikinasama ng tingin ng asawa. Pagkatapos ay binaling ni Karang tangin sa labas ng sasakyan. Kinakalma ang emosyon dahil sa halik ni Daniel. Hindi siya dapat magpalamon sa makamundong pagnanasang nararamdaman. Dapat niyang piliin ng tama na huwag nang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Wala na siyang pagmamahal pa kay Daniel. Yun ang pakakatandaan niya na sandaling maipit sa traffic ay nagtanong si Daniel tungkol sa planong pagtatayo ng bagong branch sa Cebu. Gaya ng sinabi ni Melba ay nabibilisan din ito sa pangyayari kaya nagpaliwanag si Kara. Naisip ko rin kasing doon mga na kaya pumayag na rin ako. Kung tungkol sa bata ay walang problema sa akin at gusto ko lang talagang masigurong magiging maayos ang lahat sa'yo. Sa negosyo mo at sa anak natin, ani Daniel. Tipid na napangiti si Kara kahit paano'y natutuwa sa pagiging hands-on itong ama. Kahit ang totoo'y may plano talaga siyang doon na sa Cebu magsettle kasama ng magulang. Originally ay Cebuan ang kanyang yumaong ina at may naiwan naman itong maliit na lupa na sa kanya ipinamana. Kaya gusto ni Kara na manirahan doon kasama ang magulang. Sa ngayon ay nililihim na muna niyang plano sa lahat at alam niyang hindi papayag ang asawa. Nang makarating sa bahay ay kaagad na nag-shower si Daniel at pagkatapos ay si Kara naman. Paglabas sa banyo hindi niya nakita si Daniel na nagtungo sa study room para asikasuhin ng ilang trabahong hindi natapos sa opisina. Kinuha naman ni Kara ang pagkakataong masuri ang titulo ng lupa sa Cebu. Pagkatapos ay naupo siya sa harap ng vicinity mirror para maglagay ng skincare sa katawan habang binabasa ang dokumento. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at paglingon ni Kara si Daniel ang pumasok na nagtagpo pa ng tinginan lang dalawa. Kaya mabilis nang tinago sa pinakababang drawer ng dokumento at nagkunwaring naglo-lotion pa rin na tuluyang makalapit ang asawa. Anong ginagawa mo? Ani Daniel na yumakap sa likod. Ano ba sa tingin mo? Para kasi may ginagawa ka rito na pambibitin ni Daniel sabay tingin sa skincare products na nasa harap. Huminga ng malalim si Kara para kumalma mula sa kaba bago sumagot. Nasagi ko lang itong lotion. Humigpit naman ang yakap ni Daniel. May naisip ka na bang pangalan ni baby? Pag-iba ng topic. Napatingin si Kara sa refleksyon nito sa salamin. Wala pa. Ikaw? Napangiti na muna si Daniel bago sumagot. Kapag lalaki, Luis. At Luisa naman kapag babae. Parang kombinasyon ng pangalan nating dalawa. Ano sa tingin mo? Maganda nga. Nagustuhan ko. Mas lalo pang natuwa si Daniel at humalik sa leeg ni Kara bago napagpasyang mauna ng matulog. Nakasunod naman ang tingin ni Kara mula sa refleksyon at nang nahiga na si Daniel ay tuluyan naglahwang tuwa sa kanyang mukha. Bagsak ang balikat na napatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Appreciated naman niya ang ginagawa ni Daniel lalo ng affection nito sa kanya ay hindi pa rin mababagong katotohanan hindi na niya ito mahal. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ay naghanda ng mag-asawa sa pag-alis patungo sa ospital para sa regular check-up ni Kara. Nakapagbihis na si Daniel at patapos na si Kara nang kumatok sa pintong katulong. Sir, may dumating pong bisita, untag ng katulong. Sino? Si Miss Mandy po. Sa narinig ay napalingon si Kara sa katulong habang si Daniel ay siya naman ang tiningnan. Sa pakiwari ni Kara inaalala nitong magiging reaksyon niya sa pagdating ng dalaga. Kausapin mo na muna siya, Daniel. May enough time ka pa naman. Hindi tayo malilate sa schedule. Okay, I'll be right back. Tugon ni Daniel saka lumabas ng kwarto. Masama ang loob at hindi mawaring ekspresyong ipinapakita ni Mandy nang sundan ng katulong. Where are we heading to?
Ang sabi ko'y gusto ko makausap si Daniel. Mataray niyang saad. Tumigil sa paglalakad ang katulong na makarating sila sa pasyo malapit sa garden. Dito raw po kayo kakausapin ni Sir, Miss Mandy. May gusto po ba kayong inumin? May paggalang na tanong ng katulong. No need. Pakisabi na naghihintay na ako dito. Ayoko magkaksaya ng oras. Ani Mandy saka naupo sa isa sa mga upuan naroroon. Bahagya namang yumukod ang katulong bilang pagtugon sa katuluyang umalis. Ilang sandali pa'y nakita na ni Mandy si Daniel na papalapit kaya kagad siyang ngumiti na walang iritasyong nararamdaman ng mga bisitang gaya niya at sa labas din nila sa halip na sa loob ng bahay para siyang hindi welcome sa pamamahay nito. Sa palagay niya ay si Karang nagutos doon sa katulong. Tuloy ay nakalapit si Daniel. Anong kailangan mo? Aniya sabay upo sa harap nito. Napalis ang tuwa sa mukha ni Mandy. Sa expression pa lang ni Daniel ay alam na niyang nag-iba ito. Wala na yung closeness nila at tila sa isang iglap ay lumawak ang distansya nilang dalawa. You obviously know kung ano sadya ko dito, Daniel. Magtatanong pa ba ako kung hindi Mandy? You've changed, ani Mandy na bakas ang lungkot sa mga mata. Wala nagbago sa akin, Mandy. Kung meron man, yun ay mas naging focus ako kay Kara dahil buntis siya. Kaya parang baliwala na lang ako sa'yo. Ano sinasabi mo? Did I do something that will lead you to assume you think na interested ako sa'yo romantically? Saka biglang natawa. Kahit sexually pa ay hindi, Mandy. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng pagiging mabait ko sa'yo dahil ganun ako sa lahat ng mga ka-business partners ko. Akala ko ba'y alam mo ng kalakaran sa mundong ginagalawan natin? You're acting like a naive girl. It doesn't suit you. Nakatungot na mumulang mukha ni Mandy sa kahiyang nararamdaman. Hindi inaakalang maririnig niya mismo ito sa bibig ni Daniel. Sa lalaking matagal na niyang iniibig, buong akala niya ay may pag-asa na para sa kanilang dalawa. Siya lang pala itong umasa. Sa mga sandaling yon ayaw na magtagal pa ni Mandy sa lugar na yon. Kaya tumayo na siya para umalis pero hindi pa pala tapos si Daniel. And one more thing, Mandy. I warn you, wag mo nang ulitin yung ginawa mong pakulo tungkol sa article na kumalat. Alam kong ikaw ang may pakanano na tinayaan lang kita pero last na yon. Ulitin mo pat, baka makalimutan kong magkaibigan tayo. Dagdag pa ni Daniel. Nanginig ang kamay ni Mandy na umalis sa property nito. Mabigat ang hakbang niya hanggang sa makarating sa kotse. Umalis na tayo, singhal niya sa driver. Pagkatapos ay sumigaw sa sobrang inis. Pagkaalis sa sasakyan, saka naman tuluyang pumasok sa bahay si Daniel para balikan si Kara. Ngunit wala na ito sa kwarto kaya hinanap niya na lamang at sa kusina nakita, kumakain. Tapos mo na siyang kausapin, ani Kara. Bakit kumakain ka ulit? Balik na tanong ni Daniel. Nagutom ako eh. Si Mandy umalis na? Tumango si Daniel sa inawat si Kara. Kakakain mo lang, tama na yan at kailangan na nating umalis. Sabay kuha sa platong napupuno ng pagkain. Manang, pakiligpit nga ito, utos niya sa katulong. Sumimangot naman si Kara. Gutom pa si baby, nagtatampo niya sabi. Malilate na tayo sa appointment natin. Paalala naman ni Daniel sa hinawakan ng kamay ng asawa, sabay hila patungo sa sasakyan. Anong pinag-usapan niyo? Biglang tanong ni Kara matapos maikabit ng seatbelt. Binuhay ni Daniel ang makina ng sasakyan saka ito sinagot. Nothing important. Naningkit ang mga mata ni Kara, halatang may pagdududa sa mga tingin pero hindi na muli pang nagtanong. Hindi ka naniniwala? Of course, I believe you, ani Kara. Satisfied naman sa narinig si Daniel kaya nagmaneho na ito paalis. Sa ospital, sa katabing kwarto ng opisina ng OB-GYN ni Doktor, dinalang mag-asawa. Pinahiga si Kara at hinawi ang suot na blouse para lagyan ng gel ang tiyan. Pagkatapos, sinimulan na ng doktor ang paghagod sa tiyan ni Kara gamit ang ultrasound device habang nakatingin sa monitor. Nasa bandang uluhan ng kama si Daniel nakapwesto, pinapanood ang monitor. Tinitignan kung alin sa nakikitang anak hanggang sa may tinurong doktor at sinabing yun ang bata. May hugis na ni kinatuwa ni Daniel, maging si Kara nakangiti din at halos mangiyak-ngiyak na nakatingin sa monitor. Muli pang humagod ng ilang beses ang doktor sa tiyan ni Kara. Seryoso mukha kahit na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay hinarap ang mag-asawa. Congratulations at babaeng anak ninyo, ma'am, saad ng doktor. Gusto niyo po ba ng sonogram ni baby? Yes, sagot agad ni Daniel na nakahawak na sa kamay ng asawa. Para siyang nasa ere sa sobrang tuwa. Hindi niya akalaing babae talagang magiging anak nila ni Kara. Hindi maalis ang tingin niya sa monitor. Tinititigan ng anak. Excited na siyang mahawakan at mayakap ito.
Luisa, ano yun sir? Tanong ng doktor. Dahil malapit to kay Daniel, nakangiting umiling si Daniel. Wala, nabanggit ko lang ang pangalan niya. Tumango naman ang doktor. Baby Luisa, magandang pangalan. Proud naman si Daniel na siyang nagpangalan sa anak. Abot ang ngiti niya samantalang si Kari hindi mawari kung anong dapat na maramdaman sa mga sandaling yon habang nakatingin sa asawa. Ngayon pa lamang ay iniisip na niya kung may bibigay ba niya sa anak ang isang kompleto at masayang pamilya kung ang pangunahing sangkap para makamtan yon ay pag-ibig. At hindi sila ganun ni Daniel sa isa't isa. Ngayon pa lamang ay parang nalulungkot na si Kara para sa anak. Matapos ang check-up ay umalis na sila sa ospital habang nakalalay si Daniel sa asawa. Kahit pahawak sa isang kamay ang sonogram, hindi niya mabitawan at laging tinitingnan. Sa kakatingin mo baka bigla yang gumalaw. Pabiru pa ni Kara, dapat pala hiningi na rin natin ang kopya ng monitor at gusto kong panoorin. Ani Daniel, naiiling na ngumiti si Kara, pinipigilan ang sariling kantsawan ito ng OA. Pagsakay ng dalawa sa kotse nagtanong si Daniel kung may gusto ba itong puntahan na ibang lugar bago umuwi. Naingilingan lang ni Kara. Uwi na lang tayo't nagugutom ulit ako Daniel. Natawa naman si Daniel sa kahinimas-himas ang tiyan ni Kara. Baby si mami gutom ulit. Anong gusto mong kainin at itatawag ko kagad sa bahay? Baka maipit tayo sa traffic or pwede namang dumaan na lang tayo sa restaurant. Sagot pa sana ni Kara nang tumunog ang cellphone ni Daniel. Napatingin ni si Lourdes ang tumatawag. Napalis ang tuwa sa mukha ni Daniel na magkitang pangalan ng ina. Ba kung ano-ano naman ang sabihin nito na paniguradong hindi niya magugustuhan. Sagutin mo Daniel, baka importante, si Kara. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Daniel bago sagutin ang tawag. Ano yun, mommy? May bakanting oras ka? Pwede ka bang dumalo ngayon dito at lumalalang kondisyon ni mama? Sa palagay ko'y hindi na siya magtatagal, Daniel. Malungkot na sabi ni Lourdes.